Rin. Yeah. Tayo po yung mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Yung binasa natin nakaraan, Revelation 21:7. Okay. Ang magtagumpay, ang pagpamanan ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging Diyos ko. Amen. Kaya sa ating mga paglilingkod, dito lang naman yung nais natin ang magtagumpay. Amen? Kaya dahil ang pananagumpay ay may mga nakahandang gantimpala. Diba? So may mga nakahandang mabuting bagay para sa mga nagsisipagtagumpay. Sabi ko, nakaraan, kung ikaw ay nagtagumpay sa iyong pangarap, magiging, nagtagumpay ka na maging doktor, maganda na ang hinaharap mo, maganda ang kinabukasan mo. Amen? Kada consultation, may pera. Dahil nagtagumpay ka. Ang pananagumpay din naman natin sa paglilingkod ay mayroong magandang kapalit. Amen? May mga magandang kapalit. Isa na ito, ang magiging Diyos natin ang Diyos at ang Diyos ay magiging anak tayo. Amen? Isang napakagandang pangyayari na hinihintay nating lahat at siyang gusto nating makamit sa paglilingkod na ito. Na tawagin tayo na anak ng Diyos. Amen? Tawagin tayo na anak ng Diyos. Sabi ko sa inyo noon, mula nung tayo ay tinawag hanggang ngayon, ang ating pagiging anak ay sa pananampalataya pa lang. Amen? Sa pananampalataya pa lang. Dahil hindi natin alam kung anong magiging ano tayo sa harapin. Ngunit ito, nung tayo, sa panahon na ito, this time of Jubilee onwards, ang ating pananampalataya na maging anak ay magkakaroon na ng kaganapan. Amen? Kaya ito na yung pag-asa natin. Yung pananampalataya natin ay nananatili, ngunit ihayag na natin na pag-asa ang mga bagay na ito. Inaasahan na natin na sa panahon na ito, sa mga darating na panahon, mangyayari na ang mga bagay na nakasulat. Tayo na ay tatawaging anak. Amen? Tayo na ay tatawaging maging siya na ay magiging Diyos natin. Actually, ang pagiging tayo na Diyos natin siya ay talagang pinangyayari na natin. Amen? Pinangyayari na natin. Ngunit ang Diyos ay may takdang panahon upang gawin niya sa atin na siya ay Diyos sa atin. Amen? Actually, ngayon nararanasan na rin natin. Pero yun ay dahil sa habag, sa awa, at sa biyaya ng Diyos. Amen? So ngayon, nararanasan na natin na ang Diyos ay Diyos sa atin. Gaano pa kaya kung sa mga panahong darating na tayo na ay gawin niyang anak at siya na ay Diyos natin? Ano na kaya ang magiging relasyon natin? Ano na kaya ang magiging kaganapan sa mga panahon na ito at sa mga araw na ito? Amen? Ano na kaya ang mangyayari? Ano na kaya ang kaganapan? Siguro, isa na lamang yan, napakagandang halimbawa ay yung mga lingkod ng Diyos na kanyang pinagpala. Amen? Ang pinagpala. Si Abraham, pinagpala ng Diyos. Amen? Sino ba? Si Job, pinagpala ng Diyos. Sila yung mga halimbawa na nagtagumpay sa kanilang mga paglilingkod at pinagpala sila ng Diyos. At nga si Job, amen, hindi siya ikinahiya ng Diyos, ipinagmalaki siya ng Diyos. Ipinagmalaki siya ng Diyos. Siguro, si Job ay parang yung isang babae na binasa ni Esther at ni Brother Joseph nung nakaraan, na kung saan ibinuhos niya yung kanyang
yung inkwento, pabango sa harapan ng Panginoon na nakita ng iba pag-aaksaya. Pero sabi ng Diyos, ginawa niyang matuwid, ginawa niyang nararapat. Amen? At ano ang naging mabuting pangyayari sa babaeng yon? Sa pagpapangaral ng Ebanghelyo, alalahanin ng babaeng ito. Parang silog. Di ba? Pinagmalaki siya ng Panginoon. Aalalahanin ng babaeng ito. Ganon din naman si Job, pinagmalaki siya ng Diyos. Nakita niya sa Satanas. Satanas, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Pinagmalaki siya ng Diyos. Dahil nakita ng Panginoon kung gaano katapat at kung gaano magtatagumpay itong si Job sa kanyang paglilingkod at sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Amen? Pinagmalaki siya ng Diyos. Ito na, nangyari na yung mga bagay na hindi inaasahan. Amen? Pero sa kabila ng lahat, nagtagumpay pa rin si Job. Kahit sa kahirapan, kahit sa sakit, sa mga karamdaman, kahit iniwan siya ng asawa niya, iniwan siya ng mga kaibigan niya, mga anak niya nawala, mga ari-arian niya nawala, hindi niya itinakwil ng Diyos. Nanatili siya sa Diyos. At nung sumuko na si Satanas, kasi may limit sa Satanas, hindi pwedeng itilin ni Satanas ang buhay ni Job. Ano nangyari nung siya ay nagtagumpay? Ibinalik ng Diyos sa kanya lahat, doble pa. Amen? Doble pa. Yung mga anak niya na sinabi magaganda, nung nanganak siya ulit, mas maganda pa. Amen. Kaya, hindi pala imposible kasi naging itongin si Job ng panahon na yun. May sugat sa kanya, ang dami. Pero nagtagumpay siya. Siguro gumanda ulit ang butis niya. Paano kaya nangyari yun? Sa atin tayo, burrito tayo, pag may pitlat tayo, kung mayroon tayo, burrito na tayo. Pag-aralahanin yan. Magtagumpay kayo sa Panginoon, mawawala yan. Bakit? Isa sa mga iririgalo ng Diyos, makakain tayo ng punong kahoy ng buhay. At ang punong kahoy ng buhay na yun. Okay, Revelation chapter 2. Babasahin natin. Wala na tayo sa oras. Tignan lang natin yung mga pahayag. Doon sa bawat iglesia. Huwag na natin sabihin bawat iglesia. Sa bawat mananampalataya ito. Amen? Sa mga mananampalataya, mayroong pinagmalaki sila ng Diyos. Ganito ang iyong ginawa, nagtiis ka ng maraming mga bagay, ginanap mo ang ministeryo, pero mayroong ibang mga bagay doon na laban sa kanila ng ang Diyos. Ito, pag-aralan natin, isa pa tayo doon sa mga ganong bagay, so magsisi tayo, gawin natin ang narapat, manumbalik tayo sa Panginoon, upang tayo ay magtagumpay. Okay. Revelation chapter 2, verse 1. Ang ilang Efeso ay sulat mo. Okay. Sinabi ko nung nakaraan, i-confirm ko na ang mga iglesia nito ay hindi mga Israelites. They are Gentiles. Kasi nga, ang pangako ng Panginoon sa mga Israelitas ay lahat sila ligtas. Lahat sila ligtas. So, wala silang kailangan patunayan sa Panginoon. Yun nga lang, pag sila nakakalimot sa Panginoon, pinapalo sila ng Diyos. Amen? Pero pag muli, nagsisi sila at tanumbalik sa Panginoon, pinapalik ulit ng Diyos ang yung kanilang yung pagmamalasakit ng Diyos sa kanila. Amen? So, ang Israel ay ligtas kahit na anong gawin nila sapagkat pangako ito ng Diyos kay Abraham. Amen? Pero kung may magkasala sa kanila, ang kabayaran ay kasalanan. Parurusahan na sila doon pa lang para hindi na sila parusahan sa ikalawang kamatayan. Doon pa lang parurusahan na sila at sa pagkabuhay na maguli, sila ay ligtas. Yun ang pangako ng Diyos sa kanila. Pero sa atin,
may mga ganun ding bagay na makikita natin. Kung anong kaloob, kung anong reward, kung anong pangako, ang ibinigay niya sa Israel. Tingnan natin, baka mas may bonus pa para sa atin. May bonus pa para sa atin. Sana yung bonus sa atin, wala nang hatol. Amen? There's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala nang hatol. Amen? Wala nang hatol. Ang mga Israelitas, mayroon pa silang hatol. Paano paraan? Yun nga, nagkasala, papatayin. Pag napatay, hatol na yun. Sa kanila. Pero sa atin, mamatay tayo dahil sa takbo ng buhay. Kalooban ng Diyos, it was appointed once for a man to die. And after his judgment. Hindi yun parusa dahil nagkasala ka. Hindi. Yun talaga ang takbo ng buhay. Mamamatay talaga ang tao. Amen? Yes, kamangmangan mo, napaaga. Kasalanan yun. Amen? So tayo ay tatanggap ng mas magandang reward. Amen? Ang mga hintil na nagpapatuloy sa pananampalataya at magtatagumpay sa pananampalataya ay tatanggap ng reward sa Diyos. Ngunit ang mga nananatili sa kalooban ng Diyos na lumalakad ayon sa walk not after the flesh but after the Spirit. Amen? Yung ginagawa ang kalooban ng Espiritu Santo na gumagabay sa atin, wala nang hatol. Magandang bonus na yun. Amen? Magandang bonus na yun. Parang buburay na lahat ng Diyos yung mga kasalanan na ginawa ko. Amen? Parang ganun sa Israel. Hindi naalalahanin ng Diyos ang kasalanan ng Israel. Dahil kay Abraham, dahil sa pangako. Amen? Pero pag na-disobey nila ang isa sa Ten Commandments, pwede silang patayin ng Diyos. Amen? O pwede silang patayin ang kanilang kapwa Israelitas. Ayon doon sa batas ay pinanggahayag ng Biblia. At yun ang hatol na sa kanila. Pero sa atin, if we walk not after the flesh, but after the Spirit, wala nang hatol talaga. Okay. Episo. Next. Verse 2. Listen natin. Nalaman ko ang iyong magawa, ang iyong pagpapagal at pagtitiis. Pinagdaanan na natin to. Pagpapagal at pagtitiis. Amen? Hanggang ngayon, mayroon pa tayong mga pinagtitiisan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang pagtitiis na ito ay mayroong kaugnayan sa ating pananampalataya at mayroon siyang magandang itutulot din naman sa atin. Santiago 1:3. Yamang nalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Verse 4. At inyong kabayan ang pagtitiis sa magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Okay. So yung mga bagay na pagtitiis natin sa pananampalataya ay mayroon din siyang magandang mayroon siyang epekto. Amen? Kumbaga, doon tayo tinitingnan ng Diyos. Yung sabi nga nila doon sa silang, maputik, pagkukulang, maputik, talagang mahirap maglakad. Pero sabi ni Pastor Fred, kung mas maputik, mas sikapin ninyo dumalo ng service. Sabi niya doon, mas malaki ang regalo sa inyo ng Diyos. Kumbaga, mas malaking sakripisyo, mas malaking pagtitiis dahil sa pananampalataya o dahil sa gawain ng Panginoon, mas malulugod ang Diyos. Amen? Mas malulugod ang Diyos. Kaya yung mga umahad lang sa ating paglingkod, sa ating pananampalataya, amen? Sa tuwing linggo o sa tuwing tayo ay mag-a-apply, diba? Pangyayarihin natin ang ating mga paniniwala sa banal na kasulatan. Kung mas maraming pagtitiisan, mas maraming mga hadlang,
At kung napagtagumpayan mo yun, mas malaking kalikuran sa Diyos. Amen. Mas malulugod ang Panginoon. Kaya yung 1 point ko magiging 5 points sa Diyos. Amen. Verse 5. Ngunit, kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Okay? Then, patungkol sa karunungan, sabi ko sa inyo, hingin natin lagi na tayo lumago sa karunungan. Napakahalaga nito upang maunawaan natin ang bawat talata na nababasa natin. Upang may paliwanag natin sa ating sarili o sa kanino man ang mga bagay na pinag-aaralan natin. Balikan natin, Revelation 2:2 verse 3 na. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Amen? Ito maganda. Sabi ng Biblia, hindi ka napagod. Ibig sabihin, hanggang sa huli, siya ay nagtiis at nagbata dahil sa kanyang pananampalataya. Verse 4, ngunit mayroon akong laban sa iyo. Meron din palang laban ng Diyos sa kanya. Na iyong iniwan ng iyong unang pag-ibig. Paano nga yun? Paano ito? Siguro, yung iba, hindi na pagod, nagpatuloy, pero yung iba, sa mga taga-Efeso, ay iniwan ang kanilang unang pag-ibig. Iniwan ang kanilang unang pag-ibig. Amen. So, yung hindi napagod hanggang dulo, sila ay may mas magandang reward sa Diyos. Pero yung iba na nag-iwan ng kanilang pag-ibig, may pag-asa. Verse 5, ano? Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay pararihan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Amen? So, yung iniwan ang kanilang unang pag-ibig, anong sabi ng Biblia? Balikan mo yung mga una mong gawa. Naghina ka, nagtampo ka, o kaya ano nangyari? Natisod ka. Amen? Sino rito ang matitisurin? Magsisi ka, ang sabi ng Biblia, at balikan mo yung mga una mong gawa. Ano ba yung una yung ginagawa noon dito? Nung sa pasimula ng inyong journey bilang mananampalataya. Amen? Sumasama kayo sa mga nagpupuri, di ba? Masaya kayong pumapalakpak. Masaya kayong nagbabasa ng Biblia. Masaya kayong nananalangin. Kaya sabi ko noon, balikan ninyo dati. Bata kami, tinuruan kami. Amen? Na mga simulaing gawain ng Kristiyano. Read your Bible and pray every day. Yeah, ibalik niyo, nagawain ninyo. Pero wala naman sa atin ang nahulog. Paalalahanan natin ang iba. Yung mga nanghina sa pananampalataya, yung mga natisod sa pananampalataya. Amen? Bigay niyo yung verse na to. Sisi sila at balikan nila yung mga unang nilang gawa sa pananampalataya. Baka manumbalik ang kalakasan nila at magtagumpay sila sa paglilingkod. Verse 5, ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinaputan ang mga gawa ng Nicolaita na kinaputan ko naman. In-resource ko itong Nicolaita, isa itong church, isa itong samahan that they practice adultery at saka yung pagkain ng mga pagkain na nandun sa Diyos-Diyosan. Parang pagano. Kaya nga, noon pa meron ng satanismo. Di ba, ang Biblia naman nag-aaral mga aral ni Satanas. Mamaya, makita natin dito, may sinasabi siyang Nicolaita na sinusunod ng mga aral ni Satanas. Aral ni Balaam, aral ni Satanas. Noon pa, meron ng satanism. Hindi lang talaga pinahaya. Nicolaitans, sila yung mga gumaganap nito at kinuputan ng Diyos. 7,
Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Amen? Esikapin natin magtagumpay. Mr. Grace, pag makakain ka ng punong kahoy ng buhay doon, yung prutas doon, bigla kang magkalaman. Tingnan mo, subukan mo. Subukan mo. Amen? Huwag mong sabihin, baka hindi ka umabot. Sikapin mo. Ay, tingnan natin. 22 verse 2 ng Revelation. Tingnan natin. At sa gitna ng sangiyon at sa dako rito ng ilog, sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa iba't ibang sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Pangpagaling. Marami ka nang nararamdaman. Dahon pa lang yun. Gagaling ka kahit anong nararamdaman mo. Nakasulat, di ba? Pananampalataya natin ito. Amen? Pero nga, ito na ang kaganapan. Sa panahon na ito at sa mga darating na panahon, ang kaganapan ng mga salitang ito, mangyayari na. Bakit? Malapit na kasi talaga. Uy, sangayon kayo? Matagal pa ba? Hala kayo. Amen. Malapit na. Kaysa nung dati. At papalapit na ang mga bagay na ito. Amen. Papalapit na. Balikan natin, 22:7. Ay, verse 2, chapter 2, verse 7. Okay. Pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso. Mayroon pa nga diyang verse Isaiah 35 verse 4. Tingnan natin. Ito ang mangyayari. Yung sabihin sa kanila ang matatakoting puso, kayo ay magpakatapang, huwag kayo mga takot, narito ang iyong Diyos ay paririto na may pagiganti. May kagantihan ng Diyos ay paririto at ililigtas kayo. Verse 5. Kung magkakay maditilat ang mata ng mga bulag, at ang mga pakinig ng mga bingi ay mabubuksan. Kailan ito? Yung mga magtatagumpay. Tatanasin nila ito. Regalo ng Diyos. 6. Magkakailulukso ang pilay na parang busa at ang dila ng pipi ay aawit. Yung mga hindi makapagsalita, pagdating doon sa biyaya ng Diyos, magpapagaling ng Diyos, magsasalita. Aawit nga, sabi niya. Sapagkat sa ilang ay bubuka ng tubig at magkakailog sa ilang. 7. Okay. Meron ano pa rin. Sa verse 2. Meron pang mga talata na ganda. Okay, verse 3. Yung palaksin ng mga mahihinang kamay at patatagin ng mga manginang tuhod. May rayo pa dyan, gagaling doon. Sa punong kahoy ng buhay at sa dahon pa lang. Actually, yung punong kahoy ng buhay, it is the source of eternal life. Amen? Yung punong kahoy ng buhay, yung bunga nun ay source ng eternal life, ng mahabang buhay. At ang dahon ay pangpagaling. Okay. 2:7 ang Revelation, balik tayo sa mga magtatagumpay. 8. At sa akin ng Iglesia sa Smyrna, isulat mo. Ito, nagbabanggit siya ng mga church. Pero huwag na natin alalahanin yung mga church na yan. Intindihin na lamang natin ang mga bagay na nakasulat na ito ay paalala para sa lahat. Amen? At mayroon siyang tagubilin para kung paano tayo magtagumpay. At yun ang ating unawain. Okay. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli. Sino yung una at ng huli? Ang Diyos. Ang Diyos na namatay at muling nabuhay. Ang galing, ano? Understanding. Sino yung una at ang huli? Si Kristo ba? Hindi. Si Kristo kasi siya ay
Hindi siya yung unang huli. Pinanganak na si Kristo eh. Diba? So, sino itong unang huli? Ang Diyos. Amen? Pero ipapaliwanag natin, siya rin si Kristo. Dahil nagkatawang tao. Amen? So, wala tayong magtatalunan. Na namatay! Ang Diyos pala ay namatay. Sa paanong paraan? Dahil nagkatawang tao. At muling nabuhay dahil ayon sa salita. 9. Nalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Dadapot ikaw ay mayaman. At ang pamumusog ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Kita nyo, yung Nicolaita, mga Satanism, sa panahon natin, mga Satanismo. Noon, kasi naglilingkod sila ay Balaam, na siyang parang may rebulto ng hayop. Rebulto ni Baal, sabi nila, yung mga pagano, parang ulo ng kambing, sungay ng kambing, tapos ang katawan. Ganoon ang mga ginudyos nila noon. Nanabansagang mga sinagoga ni Satanas. Verse 10. Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkaroon kayo ng kapighatian sa 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng puto ng buhay. Amen. Ito mga to ay yung mga Kristiyano, ang kapalaran nila ay dadalhin sa kapighatian. Bibighatiin sila, ikukulong sila, ipipersecute, pahihirapan. Amen. So, gusto nyo rito? Gusto nyo? Sabi ni Brother Joseph, parang ng 666. Which is, sabi naman ng Biblia, right? Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit na tiisin. Amen? So, ibang pagtitiis ito sa tinitiis natin sa pananampalataya kaysa pagtitiis na dadanasin dahil ang sabi niya, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. Amen? Gusto nyo rito? Ayaw natin mahirapan. Kung maaari. Pero kung dadali ng pagkakataon at kung sa pananampalataya at to prove my faith to God, why not? So be it. Amen? Pero kung may panahon para makatakas sa mga bagay na ito, pero meron mga Kristiyano na dito ang kanilang kalalagyan. Amen? Dito ang kanilang kalalagyan. Siguro yung mga nagtakda na dito na lang kami, hanggang mamatay, siguro sila. Amen? Pero ako, doon ako sa salita ng Panginoon. Amen. Doon ako sa Sa 3:10 mamaya ng Revelation. Ang ganda nun, 3:10. Philadelphia. 11. Ang may makinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Ito na. Ang kanilang kapalaran ay namatay sa kapighatian. So, mayroon mga Kristiyano. Gusto nyo rito? May pangako pa rin naman. Aren, hindi na kayo parurusahan sa ikalawang kamatayan. Hindi kayo parurusahan. Ibig sabihin, sa pagkabuhay na maguli, nasa piling ka ng Panginoon. Amen? So, may tagumpay pa rin. Itong mga to, nanindigan sa pananampalataya, kinaputan ang aral na masama, kinaputan ang aral ng sanlibutan na napili sa aral ng Panginoon. Ano ang kanilang tagumpay? Hindi sila mapapasama sa kaparusahan sa ikalawang kamatayan. Well,
Ang ilang iglesia sa Pergamo ay sulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi na may matalas sa tabak na may dalawang talim. 13. Naalaman ko kung saan ka tumatahan sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. Ito mga ano pa rin talaga ito mga to. Mga naglilingkod sa mga iba't ibang aral. At iningatan mong matibay ang aking pangalan. Okay. Iningatan mong matibay ang aking pangalan. At hindi mo ikinailang ang aking pananampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, na aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Verse 14. Ito yung sabi niyang tumatahan. Nandun siya sa isang lugar na kung saan mga iba ang pananiwala. Kaya sabi, alam ko kung saan ka naroon, sabi yung talata. Kala ko, kasama siya ng mga nasa ano ni Satanas. Pero hindi pala. Ayon sa pagkabasa, isang mananampalataya, nanindigan, pero nandun siya sa komunidad ng mga hindi mananampalataya. Sa mga panganong sabi ng Biblia, mga nasa sinagoga ni Satanas. Ano? So, mayroong mananampalataya sa gitna ng sinagoga ni Satanas. Ito yung sabi ko. Dapat mayroon akong ilang bagay na parang sa atin, ano? Nakapaligid sa atin, mga hindi mananampalataya. Ayon nasa sanlibutan. Andun ka. Okay, panghawakan mo mabuti ang aral ng Panginoon, ang pananampalataya at ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Okay, dapat mayroon akong laban, ilang bagay na laban sa iyo sapagkat mayroon kanyang ilan na nangahawak sa aral ni Balaam na siyang nagtuturo kay Balak na maglagay ng katitusuran sa harapan ng mga anak ng Israel upang magsikay mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at makiapin. Ito yung mga aral ng Nicolaitans. Okay. Ang laban dito, ang hindi nararapat dito kasi, pag nandun ka sa komunidad ng hindi mananampalataya, may posibilidad na mahikayat ang isa sa inyo. Tama ba? Kasi hindi mo masabi. Hindi mo masabi ang pananampalataya mo malakas, paano yung iba na kasama mo? Hindi mo masabi malakas ang kanilang pananampalataya. Amen? So, yun ang danger sa mga bagay na ito. Kaya nga, tinitipon tayo ng Diyos sa isang lugar na kung saan puro mananampalataya. Isang pananampalataya, isa ang kinikilalang Diyos, isa ang pag-asa, isa ang kinikilala. So, doon tayo. Kasi dito, ang nangyari, yung ibang mananampalataya na nahalubuluhan ng mga hindi mananampalataya, yung iba naturuan ng aral ni Balaam. Yung iba naturuan ng aral ni Balaam. Kumbaga, siguro naka-atap siya. Hindi naman buong aral ni Balaam, nakakuha ng kunting aral ni Balaam. At hindi na yun nararapat para sa ating pananampalataya. Amen? Ito, naghawak sa aral ni Balaam na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitusuran sa harapan ng mga anak ng Israel upang magsikay ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at makiapin. Amen. Kaya palaksin ninyo yung pananampalataya. Mostly sa atin, ganito ang sitwasyon. Amen? Ang mga nakapaligid sa atin, hindi mananampalataya. Tayo ang nag-iisang mananampalataya. Pag-ingatan ninyo ang inyong sarili na huwag kayong mahikayat ng ibang mga aral ng mga nakapaligid sa inyo. Lalo na ng mga pakikiapit, amen, o ng mga aral na
hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? At kagaya nga, isa sa mga ayaw ng Panginoon, yung tayo ay sumaksi sa mga bagay na hindi sa katotohanan. Amen? Paniwalaan natin ang isang bagay na hindi mo nabigyan ng katunayan mula sa salita ng Diyos. Sabi ko sa inyo lagi, mag-aaral tayo, anumang bagay na paniniwalaan ka, siyasatin mo muna kung ito ay naaayon sa salita ng Diyos o naaayon sa Biblia. Amen? Naaayon ba ito sa Biblia? Naaayon ba sa salita ng Diyos? Amen? Ano ba? Yung mga pamahiin natin, yung mga aral ng sanlibutan. Amen? Baka meron pa sa inyo dyan, may anting-anting. Sino sa inyo dyan may anting-anting pa? So, kaya yung mga kayang yung babagdan, manananong. Mga aral ni Balaam yung mga yun. Mga sorcerer, aral ni Balaam. Amen? Huwag tayong paapekto. Huwag tayong maniniwala sa kahit anong aral ng sanlibutan patungkol sa mga bagay na ito. Amen? Kasi karamihan sa atin ito. Mga nakaligid. Kayo, ilan kayong pamilya sa barangay ninyo, ay Sister Tess? Ilan kayong pamilya sa bahay ninyo? Ay sa barangay ninyo? Sabi mo 10. Ay sa barangay ninyo, ilan ang mga hindi mananampalataya? Mas marami, di ba? Sila Brother Joseph, sila Sister Solan, at saka kayo ang pamilya doon ng mananampalataya. Nakapaligid, hindi na. Magiging kaaway nyo sila sa pananampalataya. Amen. Pag-ingatan natin ang sarili natin. Baka mamaya tayo yung mawala sa sarili. Amen. Dahil sa siyempre pagka na ano yung galit mo, pagka siyempre hindi natin inaasahan. Let's keep the word of God. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang manahan sa atin. Okay, ano ang sabi ng Panginoon dito? 15. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nangahawak sa aral ng Nicolaita. 16. Siguro naturuan na ng ibang mga ano. Magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling parilihan ako sa iyo at pababakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Verse 17. Okay. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, bibigyan ko ng manang natatago at siyang bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yung tumanggap lang. Amen. Sino dito ang naturuan ng pagkukulang? Sabi ng Biblia, magsisi ka. Ano bang aral ng isang libutan na ngayon ay parang naadap mo? Iwaksin mo na yun. Sabi nga ng Biblia, huwag kayong makipamatok sa sanlibutan. Amen? Huwag tayong makiayon sa sanlibutan. Sapagkat sa kalaunan, kung ikaw ay nakikiayon sa sanlibutan, pwede kang matuto ng gawa ng sanlibutan. Amen? Kaya, huwag tayong ganon. Huwag tayong ganon. Ang sitwasyon natin ganon. Amen? Pero panatilihin natin na ang aral ng Diyos ang pinangahawakan natin. Amen? Hindi aral ng sanlibutan, hindi aral ng sinuman, unong ng kaninuman. Amen? Sa Diyos tayo. At kung tayo magtatagumpay, anong sabi ng Biblia? Bibigyan tayo ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakalam kundi yung tumanggap.
May advance na to sa atin. Amen? May advance na to sa atin. Ipinahayag na sa atin ang bagong pangalan. Amen? Kaya makikita natin sa patong puti na ito ang bagong pangalan na hindi pinahayag sa iba pero sa atin ay pinaunawa ng Panginoon. Verse 18, tuloy. Asahan niya ng Iglesia sa Sotera, isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuhi. Verse 19, nalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Magaling. Magaling ito. Nagtiis siya noon, mas nagtiis siya ngayon. Gumawa siya sa pananampalataya noon, mas dinubli niya ang gawa niya sa ngayon. Okay, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? 20. Datapot mayroon akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. Talagang yun lagi ang example niya, no? Mga Nicolaita. Mga Nicolaita. Yung mga aral kasi ni Satanas. Okay, verse 21. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. 22. Narito, akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga nakikiapit sa kanya sa malaking kapigatian, maliban na kung sila ay magsisi sa kanyang mga gawa. 23. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malaman ng lahat ng mga iglesia na ako yung sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Verse 24. Dapat sinasabi ko sa inyo sa mga iba na nasa Tiyatira, sa lahat ng walang aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasal sa inyo ng ibang pasal. 25. Gayunmay ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y bumariyan. Amen? Panghawakan ninyong matibay. 26. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. Ito, hindi na ito pangkalahatan, pero ireregalo pa ito ng Diyos sa iba ng mga nagsipagtapat. Okay, ano ang danger dito? Pananampalataya, nasa pag-ibig, nasa ministeryo. Ano ba ang nakita sa kanya ng Panginoon? Na mas maganda pa ang ginawa niya kaysa nung una. Yun nga lang, ano ang nangyari? May pinapasok siya. Ano ang pinapasok? Sino yung pinapasok niya? Yung nagpupunwaring propeta. Sino yung pinapasok niya? Si Jezebel. Nagpupunwaring propetisa. Nagturo ng kung ano-ano, nagturo ng ibang aral hanggang sa ang nasasakupan niya ay naniwala na sa pakikiapid. Amen? Naniniwala na sa pakikiapid at yung mga bagay na pinandog sa Diyos-Diyosan. Amen? Yun na ang naging nilang kalagayan. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Amen? Mag-ingat tayo ng pakikinggan natin dahil minsan may mga aral ng kamalian na parang katotohanan. Dahil magaling silang manalita. Dahil magaling silang makipag-usap. Mag-ingat tayo mga kapatid. Ano? Ganon din siguro sa mga papapasukin natin dito.
screen natin, scrutinize natin. Amen? At huwag nyo silang basta-bastang pagturuin sa kalagitnaan. Kung hindi natin kasama sa pananampalataya. Amen? Huwag nyo silang basta-bastang patatayo. Alamin nyo ang aral niya. Tayo muna sa inyong sarili. O kung sino makausap niya sa atin. Amen? Kaya, sa mga bago, o sa mga nasa ibang pananampalataya na pupunta sa atin, pag-aaralan, sila yung kikilatisin natin, sila yung sisiyasatin natin. Hindi natin sila bibigyan agad ng pagkakataon para magsalita sa lahat. It is against the Word of God. Dahil nga, baka hindi natin alam, may gayat na tayo sa kung ano bang aral na meron siya na hindi ayon sa katotohanan. Amen. O kung mangyari man yun, siyasatin ninyo ang mga bagay na ipinangungusap niyo. Amen? At alamin natin ang katotohanan at ang hindi sa katotohanan. Kunin ninyo ang mabuti, iwaksin ninyo ang hindi nararapat. Amen? Alam niyo na ang aral ng Diyos. Alam niyo na ang Biblia. Alam niyo na ang masama at mabuti. Amen? Kaya, unawa, karunungan at kaalaman ang pairalin natin sa mga panahon nito. Okay, verse 27. At sila ay pag-aariin niya sa pamagitan ng isang pagkampas sa bakal dahil ang pagkadurog sa mga sisidlang lupa na magpapaliw. Gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama. 28. At sa kanya ibibigay ko ang tala sa umaga. Ang galing naman ito. Sino kaya ito? Bibigyan siya ng tala sa umaga. 29. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 30 pa ba? Verse 3 na. Sardis. Basahin lang natin. Sa mga anghel at sa anghel ng iglesia sa Sardis ay sulat mo ang mga bagay na ito. Sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos. Ang may 7 bituin, nalalaman mo ang iyong magawa at ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Verse 2. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Ano to? Sapagkat wala akong nasumpong ang iyong mga gawang sakdal sa harap ng Diyos. Verse 3. Alalahanin mo ang mga kung paanong iyong tinanggap at narinig at ito'y tuparin mo at magsisiga. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay pareharian ako gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon pareharian ako sa iyo. Amen? Sabi ng Biblia, magpuyat. Magpuyat, magpuyat. Saan dito natin may babase? Ito sa huling panahon. Amen? Ang huling panahon, ang lagi nagpapahayag sa atin na laging magpuyat, magbasa. Amen? Magpuyat at magbasa. Okay, verse 4. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nagagdumi ng kanilang mga damit. Okay, nagpuyat sila at nanatili sa pagiging matuwid at nanatili sa pagiging banal. Ano ang kanila? At sila'y kasama kong magsilakad na may mga damit na maputi sapagkat sila'y karapat dapat. Okay, kaya maganda kayo ng damit na puti ha. Sasalubong tayo sa Panginoon, nakaputi. Verse 5. Ang magtagumpay ay darangtang gayon ng mga makuputing damit at hindi ko papawin sa anumang paraan ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking Ama at sa harap ng kanyang mga anghel. Sabi ko kanina, ipagmamalaki ka ng Diyos. Bakit? Malaking bagay ang iyong pinagtagumpayan. Amen? Malaking bagay ang iyong pinagtagumpayan. Ang sanlibutan na nakapaligid sa iyo, hindi ka na impluensyahan ng sanlibutan, pananagumpay mo na yun. At ito ay ipagmamalaki ng Diyos. Verse 6.
Ang may pakinig ay makinig sa sabi ng Espiritu sa mga iglesia, verse 7. Gantayin lang muna tayo. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, isulat mo mga bagay na ito, sinasabi ng banal, niyong totoo, niyong may susi ni David, niyong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman. Pinaliwanag ko na sa inyo ito noon. Yung aklat na hindi mabuksan ng sinuman, kundi ang anak lang. Sabi ng isang elder doon, sabi niya, huwag kang umiyak. Sabi niya kay John, bakit? Ang nagtagumpay sa angkat ni Huda, sabi niya, ang makapagbubukas niyon. At nung nabuksan na, ito, malapat ng sinuman, naglalapat at di may bukas ng sinuman. Verse 8. Naalaman ko ang iyong mga gawa, narito inalagay ko sa harap mo. Ang isang pinto ang bukas na di may ilalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Ang ating Panginoong Kristo. Verse 9. Narito, binibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi na nagbubulaan. Narito sila'y aking paparyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking inibig. Ipapahiya sila ng Diyos. Amen? Verse 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Ito, anong pagsubok na darating sa buong sanlibutan? Ito yung pinag-aaralan natin na kapighatian. At dakilang kapighatian na siyang susubok sa buong sanlibutan. Ulit ang sabi ng Lucas chapter 21 verse 34 hanggang 36. Okay, tingnan natin. 21, 34 hanggang 26. Dapat mag-ingat kayo sa inyong mga sarili, baka marubok inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa pagsusumagit ukol sa buhay na ito na dumating bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Ang alin? Pagkawasak, the tribulation. Verse 35. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Ano yun? Yung pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Usubugin ang lahat. Amen? At ang karamihan sa nasa sanlibutan ay masusumpungan na para silang nasilo. Nasilo ng alin? Ng kanilang sariling haka, ng kanilang sariling gawa, ng kanilang kawalan ng pananampalataya, ng kanilang hindi pagsunod sa salita ng Diyos. 36. Okay. Yung pagsubok sa buong sanlibutan ay pwede kang makatakas, pwede kang makaiwas. Dapat magpuyat kayo, sabi kanina, sa bawat panahon na magsidaig, upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay nito na mangyayari. At upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Ibig sabihin, makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao, buhay ka. Sino yung anak ng tao na yun? Sino kaya anak ng tao na yan? Pastor Efraim? Pastor Jeffrey? Sino? Jesus Christ. Kasi maraming titles si Jesus Christ. Son of God, Son of Man, Amen? Ano pa? Prince of Peace, marami siyang titulo. Son of Man na yan ay ang ating Panginoong Yesu Cristo. Ay yung pagsubok na darating sa buong sanlibutan, pwede nating takasan. Amen? Kasi sabi nyo, hindi mo pwedeng takasan yan. Kasi lahat dadanas. Kung lahat dadanas, ipatay lahat. Amen? Pero ang Biblia, nasasabi sa pag-aaral natin, few men left. Amen? Nabasa natin sa banal na kasulatan, may mga nagsilukso galing sa silungan. Nagsilukso silang parang guya. Bakit? Sa kagalakan. Na iniligtas sila ng Panginoon. Nakasulat sa banal na kasulatan. Mapapasubalian ba natin yun? May mga iniligtas ng Diyos? May mga iningatan ng Diyos? Amen? Pero sa mga hindi sumunod sa salita ng Panginoon, pwede sila lahat mapahama.
Bakit? Ito na nga. Naging sino sa kanila ang kanilang kabantugan. Naging sino sa kanila ang kanilang mga kayamanan. Naging sino sa kanila yung kanilang karunungan. Akala nila sila na ang makapangyarihan. Pero hindi. Wawasakin sila ng Diyos. Amen? Noon, ang kapangyarihan ng tao yung kanyang karunungan. Ngayon, ang kapangyarihan ng tao ang kanyang kayamanan. Diba dati noon, pagka matalino ka, marunong ka, kilala ka. Si Einstein, si Newton, sino pa ba yung mga marunong, mga kilalang mga scientist, kilala nila dahil sa kanilang karunungan. Pero ngayon, ang tao kilala dahil sa kanyang kayamanan. Bakit? Pwede niyang bilhin yung taong marunong para gumawa para sa kanya. Iba na ngayon ang takbo ng sanlibutan. Okay, 37. Revelation 3. Saan na tayo? 10. Revelation 3:10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng Pag-Diyos. Pwede nating takasan ang pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Sa paanong paraan? Pagsunod, pagtupad, saan? Sa salita. Amen? Kung sundin natin ang salita ng hula, ang salita ng ating Panginoong Kristo, ang mga salitang nakasulat sa banal na kasulatan, pwede natin takasan ang kapigatian na darating sa sanlibutan. Bigla nagsasabi, hindi ako. Baka sabi nyo, turo at aral ko ito. Hindi, nagbabasa lang tayo. Amen? Itinatahid mo lang yung mga ibang pahayag sa banal na kasulatan na pwede nating uugnay sa nakasulat. Hindi ko tuturo. Biblia ang nagturo. Ating Panginoong Kristo. Amen? Para huwag nyo akong sisihin pagdating ng panahon. No, wala tayong pagsisisi sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Wala tayong pagsisisihan sa pananampalataya at sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. 11. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong buto. Amen? Panghawakan natin mabuti ang mga bagay na nasa sa atin na. Yung mga aral na nasa sa atin, malaking reward na yan sa Diyos. Anong reward dito? Kanina, manatili ka sa mga aral at anong sabi niya? Ibibigay ko sa iyo ang pamamahala. Ayun, pamamahala. Ibibigay mo. Next, tapusin na natin. 12. Ang magtagumpay gagawin kong haligi sa templo ng ating Diyos. Haligi parang pillars at tiwala. At hindi na siya lalabas pa doon at isulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Okay? E pagkakatiwala sa kanya. Maging yung bayan. Ang bagong Jerusalem na mananaog mula buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Alam na natin yan, sariling bagong pangalan ng Diyos. Verse 13. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. 14. Tapusin na natin. At sa anghel ng Iglesia sa Laodicea, sulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya ng saksing tapat na totoo ng pasimula ng paglalak ng Diyos. 14 and 15. Nalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Gusto nyo, malamig o mainit? 16. Kaya sapagkat ikaw ay manahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. 17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naggamit ng kayamanan at hindi ako nangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ay aba at maralita at dukha at bulag at hubad. 18. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman
at ng mapuputing damit upang iyong may suot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kaubaran at ng pampahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Okay, ito yung sasabi ko kanina, kapangyarihan ng tao ngayon ay ang kanyang kayamanan. Dukha ka ngayon, hindi ka papansinin, kahit matalino ka. Totoo lang. Kahit marunong ka, madiskarte ka, hindi ka, ang kilala dyan, yung mga ipinanganak na mayaman at yumaman pa. Hindi naman sila nagsikap, marunong na sila talaga sa diskarte. Ngayon, marunong naman sila mag-manage siguro. Pero sa karunungan, may mas marunong sa kanila. Yung mga tauhan nila. Yung mga tauhan nila nagpapayaman yan. Mga scientists, binabayaran. Kaya sino yung gusto niya magkaroon ng city, gusto niya magkaroon ng syudad sa outer space. Pinapangarap niya yan. Talagang ini-impose siya. Nagbabayad siya ng mga tao para gawin yun. Ito ngayon, ito sila. Ano sabi ng Panginoon? Total, marami kang pera, bumili ka sa akin ng ginto. Na anong ginto? Words of God. Kaso hindi nila pinapansin. Sabi niya, bumili ka sa akin ng puting damit para isuot mo. Ano yung puting damit na yun? Katuwiran, matuwid na salita ng Diyos, matuwid na hatol ng Diyos. Kaso ang mayaman, hindi pinapansin yun. Kapangyarihan nila, ang Diyos nila, yung kayamanan nila. At upang huwag masahit sa kahiyang kaubaran. Okay, verse 19. At ang lahat kong inibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngayon magsikap at magsisi. Verse 20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutugtog. Kung sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya ay kasalo ko. Okay? Sama nila ang Panginoon. Sama sila ng Diyos. Kaya, yung mga mayaman na ito, pag pinahintulutan nila ang Diyos na pumasok sa kanila at makilala nila ang Diyos at makilala sila ng Diyos, may reward din sa lahat. 21. Ang magtagumpay ay aking pagkakalubang upong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Verse 22, meron pa? Ang may makinig, ay makinig ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. May 23 pa ba? Wala na. Okay. So tayo. Okay. Sinabi niya doon sa luklukan, it is not literal na upuan. Amen? Yung luklukan sa langit na sinasabi niya mag-uupo. Kasi ang magtatagumpay ay kasama niyang uupo. Nakagaya naman niya na nagtagumpay siya, nakasama niyang umupo sa luklukan ng Diyos. Ang dami na nila sa isang upuan kung saan. Ang dami ng tagumpay. It is a place in heaven na kung saan tinatawag nilang throne of God. Tinatawag nilang throne of God. It is a place. Parang ganito. Sabihin natin, itong building na ito, tawagin natin na throne of God. Ibig sabihin na makakapasok sa lugar na ito ay yung mga pinahintulutan ng Diyos sa nagtagumpay sa kanilang buhay sa lupa. Amen? At may mga anghel pa na exclusive din na makakapasok. So, yan ang words of God. Yan ang pangunawa sa salita ng Diyos. Kasi kung sa isang upuan, uupo ang ating Panginoong Kristo, tapos ang lahat na magtatagumpay, hindi magkakandungan sila. Magkakandungan sila. So, ang understanding doon ay ang throne of God is a place in heaven na kung saan parang hall na ganito. Ang mga nagtagumpay ay magsasama-sama sa lugar na yun. Amen? At pagkakatiwalaan ng Diyos ng maraming mga bagay. Amen. Those are the reward. Ito yung mga bagay na tatanggapin natin kung tayo ay magtatagumpay sa ating pananampalataya at sa paglilingkod. Amen? Sa atin naman,
wala namang laban. Siguro, sa nabasa natin kanina, walang laban ng Diyos sa atin. Meron pa ba kayong sama ng loob? Alisin nyo na yun, pagsisihan nyo na yun. At sa atin, panghawakan natin ang turo at aral ng ating Panginoon. Amen? Yun ang nakikita kong pahayag ng Biblia sa atin sa mga nabasa natin. Amen? Panghawakan natin mabuti ang aral na itinuro sa atin mula sa banal na kasulatan. At paalalahanan natin ng iba, yung mga nanghina na ibalik nila yung kanilang unang pag-ibig sa Panginoon. Nagaya ng unang nilang paglilingkod sa kanilang pananampalataya. Amen. Kaya purihin ng Diyos, tayo may magsitayo. Tayo pasalamat sa Panginoon. So give thanks. Give thanks. Really grateful. Nagulong sa Diyos. Sa ang banal, purihin ng Panginoon. Sa maling ito, salamat po sa iyo mga salita. Salamat po sa pangunguna mo sa amin. Salamat po Diyos sa mga panagsumpay na patuloy mo nagkakatuloy. Nakita mo ang aming pananampalataya, ang aming mga sakripisyo, ang aming mga pinagtitiisan, ang mga ministeryo na aming ginagampanan. Siyasatin mo kami, Panginoon, at kung mayroon kami kakulangan, kami, O Diyos, ay nagsisisi at nanunumbalik sa iyo. At kasiyahan mo kami na yung Espiritu Santo upang kami manatiling malakas, upang kami manatiling matibay. At ang lahat ng ito, Diyos, ay maging katagumpayan ng bawat isa sa amin at manatiling kami ngayon sa aming mga pananampalataya at sa aming mga paglilingkod sa iyo. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa iyong mga salita na sa amin ay nagpapahayag at umumugog sa amin ng lahat ng ito. Ikaw, O Diyos, ang aming kalakasan. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang sa amin ay pumapatnubay at pumagabali sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu. Kaya kilusin mo kami sa iyong kalooban at maging gayon na kami, O Diyos, ay maging bahagi ng iyong kapanalan. Maging bahagi kami, O Diyos, ng iyong mga salita, ng mga panukala sa kaganapan ng mga bagay ayon sa iyong mga salita. Salamat po kami, Panginoon, ay patuloy na nagtutulong sa iyo ang aming mga sarili. Tulungan mo po kami na magtagumpay. Rinapin mo kami, O Diyos, at ganoon din dalangin namin sa aming mga kapatid na dumaranas sa pangihina, pagkatiso, pero anumang bagay sa kanilang mga sarili sa pananampalataya na naging dahilan upang sila ay mawala. Nadalangin namin sila, O Diyos, na panumbalikin mo ang kanilang kasiglahan at nawa mangusap ang Espiritu Santo sa kanila, O Diyos, ay magpahayag ng mga bagay na ito. Dalhin sila sa pagsisisi. Dalhin sila sa kanilang unang pag-ibig. Dalhin sila, O Diyos, sa pagpapatuloy ng kanilang mga gawa sa pananampalataya. Upang kasama namin sila magsipagtagumpay at kamti ng mga bagay na iyong inihanda sa mga lingkod na magsisipagtagumpay. O Diyos, makabanil mo kami langit sa pamamagitan ng iyong mga salita sa propetang salita mo ay katotohanan. Palaguin mo sa amin at pagyamanin mo ang karunungan at kaalaman upang aming maunawaan ang iyong mga salita at walang sino man na mga paghihiwalay sa amin sa aming pananampalataya sa iyo. Di bagpos, ma-differentiate namin kung ano ang ayon sa katotohanan at kung anong ayon sa kasinungalingan. Salamat po Diyos sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu na sa amin ay nananahan na patuloy na sa
amin, O Diyos, ay pumapatuloy, nag-iingat ng aming mga sarili, ng aming mga pananampalataya. Kaya kami nananahan sa aming paglilingkod sa iyo, sapagkat ito ang inuudyok ng Espiritu Santo. Isa namin dapat gawin upang malugod ka sa bawat isa. At inahayag namin ang aming pananampalataya sa iyong harapan. Subukin mo kami, O Diyos, at sa pamagitan nito, kami ay magtagumpay ayon sa pangunguna ng iyong presensya. Salamat po sa kapatihan mo at sa kapatilaan mo na patuloy mong ipinamamalas sa bawat isa. Pag-ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa kanilang mga paglalakbay. Pagalingin mo ang bawat isa sa amin sa kanilang mga pinagdaraan at karamdaman. O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa ayon sa mga pagsisikap at sa pagpapagad ng bawat isa sa amin sa pananampalataya. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ka. Sa iyong kapurihan at ang kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Espiritu Santo. Magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa isang Diyos na pagligtas, pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian at karangalan ng paghahari at ng kapangyarihan sa walang panahon at ngayon at magpakailanman. Amen.